Magandang araw po muli mga minamahal na mga kaibigan. Muli po tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos, lalo na po ang mga napaka-importante at kinakailangan natin maunawaan sa ating kapanahonan ngayon. Na ito po ay magiging gabay natin sa atin pong patuloy na paglilingkod habang tayo po ay nalalapit na sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo na matagal na po nating hinihintay. Napakarami po ng mga grupo ng reformador sa panahon ngayon. Napakarami po ang mga nagpapanggap na naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit mga kapatid, isa lamang ang dapat nating maintindihan, na kapag tayo ay wala sa tamang daan, hindi po natin mararating ang ating patutunguhan. Mga minamahal na mga kaibigan, lahat ng reformador ay nagkakaisa sa isang pamantayan. Ang health reform, Sabbath reform, dress reform, at iba pang mga pamantayan na ipinahayag po at pinakita kay Ellen G. White. Subalit pagdating po sa mga ibang doktrina sa propesiya, ay nagkakaroon po ng pagkakahiwa-hiwalay. At nagiging dahilan pa nga po, mga kapatid, ng mga mabigat na labanan. Hindi lamang sa pagitan ng mga reformador, bagkus sa lahat po ng mga Sabbath keepers. Mga minamahal, lagi po nating pakakatandaan na ang ating pundasyon na dapat panghawakan ay hindi mahihiwalay sa sinasabi po ng Isaiah 8:20. Nasa kautusan at patotoo, ang sino man hindi magsasalita ng ayon doon, tunay na walang liwanag sa kanila. Kaya ibig sabihin mga minamahal ng mga kapatid, kailangan ng atin pong mga pagpapatotoo ay ito'y nakabase sa kautusan at patotoo. Ang ating mga pagpapaliwanag at ang ating mga doktrina at aral. Nais ko pong dalhin ang ating kaisipan sa isang pangitain po ni Ellen G. White na ang isang great reformatory movement. At atin po itong pag-aralan at bulay-bulayin mga kapatid. Ang katuparan nito na napaka-importante, napakahalaga sa bawat reformador na dapat ito'y atin pong mabigyang pansin upang sa ganon ating malaman ang ating kalalagayan sa panahong ito kung tayo nga ba ay kabilang sa mga katuparan ito upang makita natin ang kahalagahan ng gawain na ginampanan po ng mga reformador sa panahon ng 1990s na siyang katuparan nito. Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ni Ellen G. White dito po sa Testimonies Volume 9 page 126. Ito po ay may pamagat na reformatory movement. Maiksi lamang po ito, 2 paragraph. Ang pagkakasabi ay ganito. In visions of the night, representation has passed before me of a great reformatory movement among God's people. Many are praising God, the sick were healed, and other miracles were wrought. A spirit of intercession was seen, even as was manifested before the great day of Pentecost. Hundreds and thousands were seen visiting families and opening before them the Word of God. Hearts were convicted by the power of the Holy Spirit, and the spirit of genuine conversion was manifested. On every side, doors were thrown open to the proclamation of the truth. The world seemed to be lighted with the heavenly influence. Great blessings were received by the true and humble people of God. I heard voices of thanksgiving and praise, and there seemed to be a reformation such as we witnessed in 1844. Sa pangitain po ni Ellen G. White ay nakita niyo po yung Great Reformatory Movement. Na ang reformasyon na kanyang nakita sa kanyang pangitain ay may pagkakahalin tulad po doon sa reformasyon na naganap at nasaksihan nila noong 1844. Sabi dito, talagang ang gawain mga kapatid ay naging laganap at libo-libo ang pamilya na nangangaral, nagbubukas ng mga pintuan. Talagang ganun po kasigla. Spirit of intercession was seen even as was manifested before the great day of Pentecost. So, inihalin tulad din ni Ellen G. White doon sa panahon bago ang Pentecost o yung karanasan po ng mga alagad.
at gayon din sa karanasan nila noong 1844. Yet some refused to be converted. They were not willing to walk in God's way. And when, in order that the work of God might be advanced, calls were made for free will offerings, some clung selfishly to their earthly possessions. These covetous ones became separated from this company of believers. Mga minamahal na mga kapatid, napakahalagang bagay. Bakit dapat natin itong malaman? Kailangan natin pong mabigyan ng pansin itong napaka-importanteng pangitain nito upang makita natin kung kailan ito natupad. Ito ba'y matutupad pa lamang sa inaharap o nangyari na ba ito sa panahon nila Ellen G. White nung siya'y nabubuhay pa? Mga minamahal, ako po ay lubos na naniniwala at sumasampalataya na ang pangitain ito ay hindi po naganap sa panahon nila Ellen G. White. Bagkus ito po ay katuparan noong Reformation na naganap po during 1990s po. Ako po ay isang musmuspang bata ng kapanahonang iyon. Subalit, kami po ay naging kabahagi din ng aking mga magulang. Nakijoin po doon sa malaking gawain po ng home churches. Nang gawain ito ng Reformation ay hindi lamang po sa Pilipinas, kundi pang buong sanlibutan. Marami mga kapatid ang hindi lubos po na naunawaan yung Reformation na kanilang sinamahan, yung Reformation na kanilang ginampanan. Marami ang nagsasabing yun ay false Reformation po, ang sabi ng rarami. Marami namang hindi naniniwala sa time prophecy, mga kapatid, na nagpapatunay na ang reformasyong iyon ay pangunguna ng Diyos. Mga kapatid, dito po sa Prophetic Advent Movement ay lubos po 100% na naniniwala na ang reformasyong naganap na yon sa home churches, ayan po ay panawagan ng Diyos. Yan po ang katuparan ng loud cry. Yan po ang katuparan ng huling ulan. At dyan din po natupad ang pag-aani, the harvest time. Ano po? Yung harvest message. Yung separation from the wheat and tares. At marami pa pong mga propesiya ang nagpapatunay, mga kapatid, na pinangahawakan po ng Prophetic Advent Movement ng reformasyong naganap noon, na kung saan ay naging isa po ang mga pioneers ng Prophetic Advent Movement sa mga manggagawa na gumagawa sa kapanahon ng yon, ay siyang katuparan po ng pangitaing ito na sinasabi ni kapatid na Ellen G. White. At alam nyo, napaka-importante ng gawain yon, sapagkat yun po ang gawain na sinasabi po ni Ellen G. White sa unang sinulat. Yun pong panawagan ng true witness na kumakatok para sa lubusan na pagbabago. Pero sa kabuuan ng Iglesia Laodicea ay walang nagbigay ng kanilang interes para diyan. Bagkus kanila pong nilabanan. Gayon pa man, mga kapatid, nakita po ang kasiglahan sa buong mundo na mayroong Adventista ay lumaganap ang liwanag ng ika-4 na anghel o yung tinatawag na Angel of Revelation 18, na doon nahayag ang napakaliwanag na mga mensahe ng reformasyon, ang pamantayan kung paanong dapat ang kautusan ay masunod, kung paanong itinataas po ang mga nawalang pundasyon, kung bakit tayo ay patuloy at nagpapatuloy sa landas na ito. Sapagkat nalalaman po natin na kung paanong ang Diyos ay gumagawa at gumawa simula pa sa Israel hanggang sa panahon natin ngayon, ay dapat natin pong masundan kung paanong hindi niya pinababayaan ang kanyang bayan. Mga kapatid, noong panahon ng Reformation sa home churches, hanggang sa ako po ay ubidad na ng ganito, akin pong siniyasat at akin pong pinakinggan at inaalala yung mga bagay na aking nasasaksiyan sa aking murang edad po noon, na nakikita ko po ang kasiglahan dyan po sa UP
Los Baños. Diyan po ay laging nagkakaroon ng camp meeting ang mga reformador at talagang napakasigla at napakasaya. Sa akin namang kabataan nung panahon na yon o sa aking pagiging bata ay masaya din ako sa pakikipaglaro. Ano po? Bagamat ganoon ay hindi maalis sa aking isipan na mayroong ganon kasigla na gawain na mismo ang aking mga bagulang ay naging kabahagi po roon. At kami po ay nag-country living. Nanirahan po kami sa kabundukan ng Sierra Madre, diyan po sa UP pa rin. Ano po, diyan naman sa Real Quezon. Dahilan po yan sa panawagan na naunawaan po ng mga reformador na ang panahong yaon ay kinakailangan na ang bawat anak ng Diyos ay mag-country living. At ang mga prinsipyo po na iyon natatanggap po ng Prophetic Advent Movement sa Reformation ay patuloy po nating ipinanatili at isinasakabuhayan. Ang isa po roon mga kapatid na naging prinsipyo at sinundan po ng mga reformador na ang pag-aaral ng mga bata sa mga paaralan ay kailangan na pong itigil. Kaya po marami ang mga nakatatanda sa aking mga kabataan ang hindi rin po sila nag-aral o tumigil yung iba sa kanilang mga pag-aaral sa mga paaralan dahil po sa hinihintay ng lahat na darating na po ang Panginoon. Kaya marami ang naging masigla sa gawain sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa iba't ibang dako po na may mga Adventista. Subalit mga kapatid, ang nakakalungkot ay marami rin naman po ang mga tila baga, tinalikuran, yung kapangyarihan ng Diyos na ipinakita niya sa panahong iyon. Mga palatandaan kung paano ang mga may sakit ay napapagaling sa pamagitan ng mga health reform message, ng cleansing diet, tamang pamaraan ng pagkain. Madaming mga may karamdaman na tinanggihan na ng ospital ang napagaling. Na ito po isa sa mga katuparan nung nakita ni Ellen White na ang mga sick were healed. Ang sabi roon. Mga kapatid, ito pala ang katuparan ng huling ulan. Nasa pamagitan ng kapangyarihan ng liwanag ng third angel na muling sumilay o muling nagliwanag po sa pamagitan ng tulong ng another angel ay nakita at naranasan po ng napakarami ng mga Adventista at mga reformador. Mga minamahal, nais po natin na ipagpatuloy po ng bawat isa kung ano po yung sinimulan natin na gawain ng kasiglahan na tayo tumugon sa reformasyon. Ang kailangan lamang natin ay masundan ang patuloy na hakbang ng gawain ng Diyos na kung paanong tayo inihanda at i-prepare sa panahong iyon para sa hinaharap na kabagabagan. Dapat po ay atin itong naunawaan. Ang mga alagad sa kanilang panahon, bago sila humarap sa matinding labanan, sila'y binuhusan ng banal na espiritu at naunawaan nilang lubos ang kanilang mga tungkulin. Subalit hindi naman po lahat ng mga tao na tumanggap sa mga mensahe ng mga yon ay talagang truly converted. Ano po, meron din doon mga worldliness sa kanilang puso. Nandun pa yung mga tinatawag na kahinaan. Alam mo, kagaya na lang nila sa Fera. Ano po, nandun yun. Yung si Simon Magos, may mga tao, ano po, hindi naman po lahat ng naniwala sa Christianity noon ay talagang masasabi natin na mga taong perpekto at talagang hindi na tumalikod. Ngunit mga kapatid, yung mga alagad mismo na nakaunawa doon po sa tungkulin na ibinigay ng Diyos sa kanila, sila po'y nagpatuloy. Hindi po nila inatrasan anuman yung mga naging pagsubok sa kanilang buhay, maging ito'y kamatayan, hindi po nila ito isinuko. Mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi dahil sa salapi at mga kayamanan ng lupang ito. Bagkus, pinananawagan tayo ng ating Panginoon Diyos na kailangan nating iwan ang sanlibutan ito at tayo ay magkaroon po ng kayamanan na maiimbak sa langit na bayan. Ito po ay ating magagawa sa pamagitan ng ating pagtalikod sa mga bagay ng sanlibutan ito at hindi natin pangarapin anumang mga karangyaan na mayroon dito. Bagkus,
tayo ay may pagpapakumbaba, may pagtitiis, na tayo ay sumusunod sa mga kalooban ng Diyos, humahakbang tayo sa mga nais ng Diyos ng mga katotohanan na kanyang ipinahahayag sa atin. Alam niyo mga kapatid, sa panahon ni Ellen G. White, naranasan din po nila yung ating mga naranasan. Kung paanong yun pong development of studies. Pagkatapos ng kanilang kabiguan, madami silang mga inaasahan na magaganap, subalit ito po ay lumipas sa kanilang panahon. Ngunit yung 50 persona po na naging tapat, hindi po sila sumuko. Hanggang sa na-develop, na unawaan nila yung katotohanan na siyang naging pundasyon na ng Adventism. Hindi po madali yun mga kapatid. Hindi po madali. Dumaan sila sa maraming mga disappointments, sa iba't ibang mga pabago-bago, palipat-lipat na mga pag-aaral para lang nila makuha kung ano ba talaga yung pong katuparan at talagang tunay na doktrina at katuparan nung kanilang hinintay noong 1844, kasi nabigo po sila sa inaasahang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal, ito po ay isang pagpapasigla at muling pagbabalik sa atin pong mga kaisipan na nakikita natin ang lahat po ng kaganapan ngayon sa ating daigdig. Nariyan po ang patuloy na pandemya, nariyan ang COVID-19 na patuloy na lumalaganap. Subalit mga kapatid, ano po kaya ang nasa ating isipan? Ano po kaya ang nasa ating damdamin? Nawala na po kaya sa atin ang ating pagkasabik na makita ang ating Panginoon Jesucristo? O nasa atin man ang pag-iisip na siya'y darating, ngunit sa ating puso ay maaring iniisip natin na malayo pa? Mga kapatid, ang panahong ito ay panahon na kung saan tayo ay dapat lalong magtumibay, lalo tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag nating piliin ang ating kagustuhan. Marami ang nagnanais sa maluwang na daan, subalit sa makipot na daan, kakaunti lamang ang dumaraan. Bakit? Sapagkat mahirap. Maraming tinik, maraming suliranin. Kaya nga doon po sa isang pangitay ni Mrs. White, yan ay ating babalikan din, pag-aaralan din po natin yan, kung paanong nakita niya ang paglalakbay po ng bayan ng Diyos na marami ang naiiwan sa daan. So ayun mga minamahal ng mga kapatid, sana po sa lahat ng mga reformador, addressing to all the reformers, lalo na po yung churches during 1990s, na inabot po ng prophecy po ng 1994, mga kapatid, balik tanawin po natin ang mga ebidensya ng ating pananampalataya kung bakit tayo ay naging reformador. Ang mga propesiya na ating sinundan ay dapat nating patuloy na sundan hanggang sa panahon ngayon, upang sa ganon ay huwag mabigo ang ating pong naisin, ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyo pong mga panunood. Huwag niyo pong kalimutan, i-subscribe po ang ating YouTube channel at click the notification bell para po updated kayo kapag meron tayong mga bagong ina-upload na mga mensahe sa panahong ito. Maraming salamat po at God bless.